Tala, salita. Tala, salita. Talata at salita. Pag-asang hatid ng mabuting balita. Tala, salita. Kailan pa man di ka nagbago, pag-ibig mo'y di naglaho, ni minsan di nilisan, lagi kang naroon sa aking tabi. Isang mapagpalang araw sa iyo, kaagapay. Ako ang inyong kasama, Ronel Rubrica ng Kamuning Bible Christian Fellowship para sa programang Tala Salita, Talata at Salita mula sa inspirasyong hatid ng kaliwanagan sa Biblia. Lahat tayo ay sanay sa invitations. Marami tayong natatanggap na invitation sa buhay. May invitation sa birthday, kasal, reunion, graduation, meeting, seminar, job interview, at kahit sa social media. You are invited. Pero hindi lahat ng invitation ay pinapansin natin. Yung iba, ini-ignore natin. Yung iba, pinag-iisipan. Yung iba naman, agad nating tinatanggihan dahil alam nating may kapalit na gastos, pagod o responsibilidad. Pero kapag espesyal ang nag-i-invite, mas lalo tayong na-excite. Kapag ang invitation ay galing sa isang importanteng tao tulad ng isang CEO, isang mayor o isang sikat na personalidad, talagang pinag-iisipan natin kung pupunta tayo. Pero sa lahat ng invitations na maririnig mo sa buong buhay mo, may isang invitation na higit sa lahat. Isang paanyaya na hindi galing sa tao, hindi galing sa mundo. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang pinakadakilang invitation sa buong kasaysayan ng mundo. Hindi ito galing sa presidente, hindi sa isang hari ng lupa, kundi galing sa hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, si Jesucristo. At ang paanyayang ito ang tinatawag nating the invitations of all invitations. Ganito po ang sinasabi sa imbitasyon sa Matthew chapter 11 verses 28 through 30. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Hindi ito invitation sa isang event lang. Hindi ito invitation na may entrance fee. Hindi rin ito invitation na para lang sa piling tao. Ito ay invitation para sa lahat, lalo na sa mga pagod, nasasaktan, nabibigatan, at nabubuhay ng walang kapahingahan sa kaluluwa. Unang-una, pansinin natin kung sino ang nag-iimbita, the one who invites. Ang nag-iimbita ay ang Panginoong Hesukristo mismo. Sabi ng ating Panginoong Jesus, come to me. Hindi niya sinabi, come to religion. Hindi niya sinabi, come to the law. Hindi niya rin sinabi, come to the church system. Hindi rin niya sinabi, sumunod kayo sa tradisyon. Hindi rin niya sinabi, ayusin niyo muna ang buhay niyo bago kayo lumapit. Ang sinabi niya ay simple at personal. Come to me. Kaibigan, napakahalaga nito. Ang paanyaya ng Kristyanismo ay hindi paanyaya sa isang sistema, kundi paanyaya sa isang persona. Ang Kristyanismo ay hindi lang sistema ng paniniwala. Ito ay relasyon kay Kristo. Hindi tayo tinatawag ni Jesus sa isang programa, kundi sa Kanya mismo. Si Jesus mismo ang nagbubukas ng Kanyang mga bisig at nagsasabing, lumapit ka sa akin. Sa panahon ni Jesus, ang mga tao ay pagod na sa relihiyon. Mabigat ang ipinapasan ng mga Pariseyo. Maraming batas, maraming utos, maraming dapat at wag. Pero wala namang kapahingahan. Parang ganun din ngayon. Maraming pressure sa buhay. Pressure sa trabaho, sa pamilya, sa sarili, sa expectations ng mundo. Kaibigan, kung pagod ka na sa buhay, sa kasalanan, sa pagkukunwari, sa pagsubok na maging mabuting tao sa sarili mong lakas, si Jesus ang nag-iimbita sa iyo ngayon. At sa gitna ng lahat ng ito,
si Jesus ay hindi sumisigaw ng utos. Siya ay nag-aanyaya. Pangalawa, tingnan natin kung sino ang iniimbitahan o inaanyayahan. The people invited. Ang mga pagod at nabibigatan. Come to me, all you who labor and are heavy laden. Hindi niya sinabi, come to me, kayong malalakas. Hindi niya rin sinabi, come to me, kayong successful. Hindi niya sinabi, come to me, kayong walang problema. Ang iniimbitahan niya ay yung mga pagod sa trabaho, pagod sa problema, pagod sa kasalanan, pagod sa pagkukunwari, pagod sa buhay. Kaibigan, kung ikaw ay pagod, qualified ka. Kung ikaw ay may pasan-pasan sa puso, invited ka. Kung ikaw ay broken, discouraged, o nawawalan ng pag-asa, kasama ka sa invitation. Napakaganda ng Ebanghelyo dahil hindi ito nagsasabing ayusin mo muna ang sarili mo bago ka lumapit. Ang sabi ni Jesus, lumapit ka muna at ako ang magbibigay ng pahinga. Ang ikatlo, tingnan natin ang the promise of the invitation. At ano iyan? Ang tunay na kapahingahan. Ano ngayon ang pangako ni Jesus? And I will give you rest. Hindi lang physical rest, hindi lang bakasyon, hindi lang tulog. Ang sinasabi niya ay rest for your soul. Maraming tao ang may pahinga ang katawan, pero pagod ang kaluluwa. Nakangiti sa labas, pero umiiyak sa loob. Successful sa mga mata ng mundo, pero empty sa puso. Pero sabi ni Jesus, I will give you rest. Hindi maybe, hindi try, kundi sigurado. Ang kapahingahang ito ay hindi galing sa mundo. Hindi ito nabibili. Hindi ito nakukuha sa achievements. Ito ay regalo, biyaya mula kay Kristo. Ngunit may kasunod ang invitation, the condition, pagpapasakop at pagkatuto. Take my yoke upon you and learn from me. Ang yoke ay simbolo ng submission at partnership. Ibig sabihin, ang pahinga na inaalok ni Jesus ay hindi pahinga ng katamaran, kundi pahinga ng tamang ugnayan. Marami ang gusto ng rest o pahinga, pero ayaw ng yoke. Gusto ng blessing, pero ayaw ng lordship. Pero sabi ni Jesus, take my yoke, learn from me. Kapag isinuko mo ang kontrol ng buhay mo kay Kristo, doon mo mararanasan ang tunay na pahinga. Kasi hindi mo na kailangang buhating mag-isa ang bigat ng buhay. Ngayon, bakit tayo dapat magtiwala kay Jesus? Tingnan natin ang kanyang character. Panayad at mapagpakumbaba. For I am gentle and lowly in heart. Hindi siya harsh. Hindi siya mapanghusga. Hindi siya abusado. Siya ay gentle at mapagpakumbaba. Kaibigan, hindi ka matatakot lumapit sa isang Diyos na ganito ang puso. Hindi siya katulad ng mundo na gagamitin ang kahinaan mo laban sa iyo. Sa halip, yayakapin niya ang brokenness mo at gagawin kang buo. Tingnan natin ngayon ang final assurance. Magaan ang pasan. Ang sabi sa ating passage o sa ating text, for my yoke is easy and my burden is light. Hindi ibig sabihin nito na wala ng problema ang Kristiyano. Pero ang ibig sabihin, hindi mo na ito binubuhat mag-isa. Kapag si Jesus ang kasama mo, ang bigat ay nagiging magaan. Ang imposible ay nagiging posible. Ang hopeless ay nagiging hopeful. Ang katanungan sa iyo ngayon, will you accept the invitation? Will you accept the invitation? Tuwing nakakatanggap tayo ng invitations, madalas pare-pareho ang mga tanong na pumapasok sa isip natin. Sino ang nagpadala? Para kanino ito? Bakit mahalaga ito?
Ang talatang ito na ating binasa at pinag-aaralan ngayon ay naglalaman ng isa sa pinakamagagandang paanyaya sa buong New Testament. Pero para mas maunawaan natin ito ng mabuti, kailangan nating itanong ang mga parehong tanong na iyon. Una, ito ay isang personal na invitation. Hindi ito paanyaya sa isang programa at hindi rin ito invitation sa isang relihiyon o filosofiya na idinaragdag lang sa Hinduism, Buddhism, Confucianism, New Ageism, Humanism o ano pang iba pang ism na matatagpuan sa mga worldview ng mundo ngayon. Ito ay isang paanyaya na nagmumula mismo kay Kristo Jesus. Siya mismo ang tumatawag sa bawat isa sa atin at nagsasabing, "Come to me." Ang kahalagahan ng paanyaya ay nakasalalay sa kung sino ang nag-iimbita. Sa mga ebanghelyo, malinaw na ipinahayag ni Jesus kung sino siya. Ang Mesyas, ang tagapagligtas ng sanlibutan, ang anak ng Diyos. Makikita natin yan sa John chapter 4 verses 25 and 26 at 1 John chapter 4 verse 14. Dahil sa kanyang pagkakakilanlan, may karapatan sana siyang mag-utos at mag-demand ng tugon. Ngunit sa halip, siya ay nag-aanyaya. At sino naman ang kanyang iniimbitahan? All who labor and are heavy laden. Ang paanyayang ito ay para sa lahat. Hindi ito pumipili ng isang espesyal na grupo mula sa mas malaking grupo, kundi inilalarawan nito ang buong sangkatauhan. Bawat isa sa atin ay kailangang makarinig ng mga salitang ito dahil walang kahit isang tao na hindi sa isang paraan o iba pa ay parang nagtutulak ng wheelbarrow na puno ng lahat ng alalahanin, responsibilidad, takot at mga pagkukulang na bumubuo sa kanyang buhay. Bakit mahalaga ang lahat ng ito? Dahil iniimbitahan tayo ni Jesus na makatagpo ng rest for your souls. Ang tinutukoy niya ay hindi pansamantala, kundi walang hanggang kapahingahan. Isang pahingang hindi kailanman pumapalya. Tila tinatawag niya tayo papunta sa isang handaan at hindi man lang niya hinihiling na tayo ay magdala ng isusuot. Dumarating tayo sa handaan kung sino at ano tayo ngayon. Kinukuha ng Diyos ang lahat ng kasuotang ito ang mabubuti kong gawa na madalas nating ipinagmamalaki at tinatawag niya itong basahan at itinatabi niya iyon. Kinukuha rin niya ang lahat ng kasuotang napakasama ko na at magulong-magulo na. Wala nang pag-asa para sa akin. At itinatabi rin niya iyon. Sa halip, pinabalutan niya tayo ng robe of righteousness. Yan ay masusumpungan natin sa Isaiah chapter 61 verse 10 na ibinigay mismo ni Jesus Christ. Maari na tayo magpahinga mula sa walang katapusang pagsisikap na patunayan ng ating sarili o paghirapan pang pagtrabahuhan ang langit kapag lumapit tayo kay Jesus at tanggapin mula sa Kanya ang lahat ng ating kailangan at ang lahat ng kakailanganin pa natin kailanman. Ito ang invitation of all invitations. Ngayon, maging ito man ang unang beses o ang ika-1,000 beses, dalhin mo ang lahat ng iyong pasanin sa Kanya. Tanggapin mo ang Kanyang kapahingahan. Ganito ang pahayag ni Charlotte Elliott sa kanyang awitin na Just as I am without one plea. Just as I am without one plea, but that thy blood was shed for me, and that thou bidst me come to thee, O Lamb of God, I come, I come. Kaibigan, ang tanong ngayon ay hindi kung totoo ang invitation, dahil malinaw ito sa salita ng Diyos. Ang tanong ay, tatanggapin mo ba ang paanyaya ni Jesus?
Sa dami ng invitation sa mundo, piliin natin ang invitation of all invitations, ang paanyaya ni Kristo na lumapit, magpahinga at mamuhay kasama siya. Come to me, hindi bukas, hindi balang araw, kundi ngayon. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin sa araw na ito. Ako po ang inyong kaagapay, Ronel Rubrica ng Kamuning Bible Christian Fellowship. Samahan niyo po akong muli sa susunod na episode ng programang Tala Salita, pagbubulay at pagninilay sa mga talata mula sa salita ng Diyos. Dito lamang sa 702 DZAS. Tala Salita, talata at salita, pag-asang hatid ng mabuting balita. Tala Salita.